Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1291. Tama, ang pinakamahusay na magagawa ko ay ang makapasok sa tuktok ng tunay na kaharian ng Diyos. Pagkatapos nito, hindi na ako makakarating pa, kaya hihintayin kita doon. Kung tutusin, ang tunay na kaharian ng Diyos ay isang gawa-gawa lamang, ito ay masyadong hindi mapagkakatiwalaan, ito ay ganap na maalamat. Kung mayroon talagang paraan upang maabot ang pinakamataas na antas ng Diyos, sa palagay ko ay nakahanap na tayo. Tungkol sa Ultimate God Realm, dahil pinag-uusapan ito ng lahat, sa tingin ko ay totoo. Si Jack, gayunpaman, ay ngumiti at bumulong, iyon lang ang ruta patungo sa Ultimate God Realm na ito ay napakahirap. Marahil, ang daan na kumukonekta sa Ultimate God Realm ay naputol sa panahon ng pagpanaw. Ngunit sa tingin ko ang Ultimate God Realm ay umiiral sa nakaraan. Dagdag pa niya, nang masayang nagpapalitan ng kuro-kuro ang grupo, nakarating na sila sa pasukan sa kagubatan sa ilalim ng Kobe Mountain. Sa labas ng kagubatan, may malawak na parang. Maraming mga pamilya ang dumating at nagtipon sa bukid sa harap ng kagubatan. Narito ang pamilyang puti. Isang lalaki na nakaupo sa damuhan, ang nakakita na ang pamilyang puti ay dumating, mabilis na inihayag ang kanilang pagdating sa iba. Hehe, nabalitaan ko na si Lance ng White family ay malamang napatay na. At ang pinuno ng White family, si Nash White, ay nagpasya na gawin ang kanyang illegitimate son na tagapagmana ng pinuno ng White family. Na ang anak sa labas ay may magandang talento, ang pamilyang puti ay talagang umaasa lamang sa kanilang nakababatang mga amo para makakuha ng ganoong posisyon. Isang matandang lalaki ang bumantong hininga at sinabi sa mga katabi niya. Talagang napakahusay ng kanyang talento. Pero nasaktan ng batang iyon ang pangalawang young master ng pamilya ng Hunt. Kaya, sa tingin ko sila ay nasa malaking problema sa pagkakataong ito. Isang malamig na tawa ang tugon ng binata. What? No way. Paano niya na-offend ang second young master Hunt? Ni hindi nga nila kilala ang isa't isa, di ba? Ang pananalita ng binata ay nagdulot ng interes sa mga tao sa paligid. Ganito ang nangyari. Inipon ng binata ang mga tao, sa kanya sinimulang sabihin sa lahat ang kanyang narinig. Sok! 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 Talaga, naiinggit ako sa brat na iyon. Nakakuha siya ng halik mula kay Helena Cabello, ang first young mistress ng pamilya Cabello. Kahit sino sa mga young mistresses ng Cabello family ang pangarap kong babae. Kahit sino sa kanila ay matatawag na reyna ng kagandahan. At ang brat na iyon ay, hinalikan talaga ng isa sa kanila. Isa pang binata ang nagpahayag ng kanyang selos nang marinig ito. Hehe, ano bang dapat ikainggit? Malapit nang mapadala sa impyerno ang brat na iyon. Kung patay na siya, wala nang silbi kahit may kagandahan siya sa tabi niya. Ngayon, alin ang mas mahalaga? Buhay o magandang babae? Natatawang sabi ng matanda kanina. Kung hahalikan ako ng ganoon kagandang babae, handa akong mamatay ng 100 beses. Nakangiting sabi naman ng binata, at saka, hindi ba nasabi sa atin ng binata to? Hindi na puro Helena Cabello na yan. Ang pag-iisip pa lang ng eksena ay nasa sabik na ang bawat cell ko. Sigh, ang swerte talaga ng brat na yun na may ganito kagandang babae. He drooled and further added, at saka, ang brat na iyon ay tagapagmana ng pinuno ng White family, ang second young master Hunt ay hindi maglalakas loob na patayin siya ng walang anumang dahilan, di ba? At saka, kailangan nilang magkita sa tournament para mangyari iyon, di ba? Matapos marinig iyon, tumango ang matanda bilang pagsang-ayon. Totoo ito, bagamat siya ang pinupuntirya ng pamilyang Hunt, ang kanyang katayuan sa lipunan at posisyon ay marangal pa rin. Hanggat hindi sila nagkikita sa paligsahan, hindi dapat magkaroon ng problema. Kabanata 1292. Tingnan mo, doon, ang pamilya Cabello ay narito. Nang nakahanap na ng mauupuan si Jack at ang iba ay naging masigla na naman ang field dahil sa pagdating ng pamilya Cabello. Tumingin si Jack sa isang tiyak na direksyon, sa katunayan, ang pamilya Cabello ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang paningin sa hindi kalayuan. Hey! Ito ang unang pagkakataon na makita ko ang tatlong kapatid na babae ng pamilya Cabello. Hindi ako makapaghintay na makita sila. Matagal nang narinig ng ilang kabataang lalaki na ang tatlong kapatid na babae ng pamilya Cabello ay maganda at kaakit-akit. Halos hindi mapigilan ng kanilang mga mata ang kanilang pananabik at tuwa. Lahat sila magaganda, stunning. Pero sayang ang first young mistress na kinuha ng lalaking tinatawag na Jackie, inggit talaga ako. Ang ilang mga lalaki naman ay naawa at nananangis. Sigh, hindi na bata ang first young mistress, almost 30s na siya, at dapat na talaga magpakasal ngayon.
Ang ganyang babae, namumukadkad na ang ganda niya. Naiinggit talaga ako sa brat na iyon. Mukhang ang natitira na lang sa atin ay ang pangalawang young mistress o ang third young mistress, we've to find a way to please them. Isang matabang lalaki ang naglaway at napalunok ng husto sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Daniela at sa iba pa sa kabilang field. Ilang mga lalaki, na tumabi sa mataba, ay nakatitig sa malababoy na mataba na may naiinis na hitsura sa kanilang mga mukha. Sa mukha na parang baboy, itinuring na siyang maswerte kung makakahanap siya ng mapapangasawa, hindi pa banggitin na maging asawa niya ang pangalawa o pangatlong young mistress na si Cabello. Para siyang tulala na nagsasalita tungkol sa kanyang pantasya. Ang pamilya Cabello ay pumili ng isang lugar na hindi kalayuan sa pamilyang puti at umupo upang magpahinga. Bumungad kay Helena ang masalimuot na damdamin at iniisip nang makita niya si Jack sa malayo. Hindi niya masyadong inisip ang nangyari noong araw na iyon. Ngunit sa loob ng 2 araw na ito, paulit-ulit niyang binalikan ang eksena sa kanyang isipan at pinag-isipan ito na pagtantong tinulungan siya ni Jack nang walang ibang intensyon. Maling inakusahan niya si Jack at sinubukan ni Jack na pabulaanan ito noong una. Maaaring ipagpatuloy ni Jack ang pabulaanan sa pagsasabing hindi sila magkarelasyon pagkatapos nitong puwersahang halikan. Pero hindi ginawa ni Jack. Tumayo siya roon at nanatiling tahimik at hinayaang magpatuloy ang palabas, na sa kalaunan ay pinaniwalaan ng second young master hunt na sila ay tunay na mag-asawa, at sa huli, iniwan niya ang eksena ng Huffley. Kung sa araw na iyon, iginiit ni Jack na wala siyang kinalaman kay Helena, hindi maniniwala ang second young master hunt sa sinabi ni Helena, na sila ay mag-asawa. Kung totoong nangyari iyon, tiyak na magagalit ang ikalawang young master hunt kay Helena, sinisisi siya sa kanyang niloloko. Kung magkagayon ay maaari niyang pukawin ang gulo sa pamilya Cabello, sa pamamagitan ng pag-alok ng kasal kay Helena. At kung hindi sasang-ayon ang pamilya Cabello, isang away ang mabubuo. Ano ba ang iniisip niya noong araw na iyon? Bakit pinili niyang tulungan ako sa huling sandali? Bulong ni Helena sa sarili, ang mga mata ay nakatutok kay Jack, puno ng pagkasilaw. Unang young mistress Cabello, nakakagulat. Biglang lumapit sa kanya ang ilang lalaki mula sa pamilya Norman. Tinitigan ni Keith Norman si Helena at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabaluktot pataas, na bumubuo ng isang perpektong arco. Kakaiba, bago kami makarating sa Kobe City, nakita namin na close ang third young mistress na si Cabello sa young master of the White family. Sok! Labas talaga ng imagination ko na girlfriend din ni Jack ang first young mistress. Kusa niyang bulalas ng malakas. Maalat pa, rin si Daniela sa kanyang puso, bagamat alam niyang walang ibang pagpipilian ang kanyang kapatid sa sitwasyong iyon. Keith Norman, ano ang kinalaman nito sa iyo? Sino ang malapit kay Jack ay hindi bagay sa iyo? Bumangon si Daniela mula sa lupa at galit na sinabi. Hindi inaasahan ni Keith na magiging ganoon ka-disrespect si Daniela sa kanya, kaya naman napagdesisyonan niyang huwag ng sumuko. I'm just curious. You see? You said before that you and Jack are good friends, extremely good friends. And according to the timeline, hindi pa ganoon katagal na kilala ng ate mo si Jack, di ba? Dapat mamaya pa sa'yo, di ba? Saka paano naging mabilis ang relasyon nila? Kabanata 1293, how does this concern you? Hindi ba sila mai-in love at first sight? Anong masama doon? Tumanggaw si Daniela. Sa sobrang galit niya ay naramdaman niya ang galit sa kanyang mga ugat. Naiinis na siya sa pangyayari, na alam ni Keith Norman na lalalim ang sugat sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagtatangkang makipag-away. Naramdaman ni Helena ang nagngangalit na galit mula sa kanyang kapatid at naawa sa kanya. Naisip niya lang natanggalin ang moldite na young master hunt na iyon noong araw na iyon at hindi niya inaasahan na si Jack ang magiging boyfriend ni Daniela. Kung mayroon siya, alam niya ito kanina, hindi niya gagawin iyon. 2 tao lang ang nakakaalam tungkol sa relasyon ni na Daniela at Jack, na siya at si Venus. Hindi sila nang ahas na sabihin kay Alejandro, kaya lang nilang magpanggap na parang walang alam. Hey, I intend to clarify that. Ang ganda-ganda ng ate mo. Sayang naman ang kasama niyang illegitimate B***starred. Ngumisi si Keith, nakangiti. Nagulat ako, lumalabas na hindi napakahirap makuha ang mga anak na babae ng pamilya Cabello. Haha, tama siya. All along we thought that the Cabello ladies are hard to pursue. Tila malayo sila at puno ng dalisay at marangal na aura. Hindi namin nakalain na sila pala talaga ang ***tercity in their bones. And get laid by the young master of the White family. Ilang lalaki ang tumutunog at nanunuya na parang maasim na ubas. Namumuo ang paninibugho sa kanilang isipan, lalo na iyong mga lalaking nahulog ang ulo sa unang batang mistress na si Cabello.
Marami sa kanila ang mabangis na tumingin kay Jack na para bang kinuha ni Jack ang kanilang mga asawa, gusto siyang paghiwalayin. What's wrong? The male lead of this drama, bakit hindi ka lumabas at magbigay ng speech? You can talk about your triumph feeling for winning the Cabello ladies. Dito, ang ikalawang young master ng pamilyang Norman, si Joshua Norman, ay hamarang at tumingin kay Jack. You're composed? No. Alam mo ba kung ilang lalaki dito ang naiingit sa'yo? Nanunuya siya. Jack, may relasyon ba talaga kayo ni Helena? Si Nash, na nakaupo sa tabi ni Jack, ay napakunot ang noo at nagtanong, hindi mo siya nakilala noon, di ba? Sa tingin ko, kung hindi mo pa siya nakikilala noon, dapat kang tumayo at ipaliwanag ang iyong sarili ng malinaw. Maraming mga lalaki ay mahilig kay Helena, at natatakot ako na ito ay maging isang disbentaha sa iyo sa paligsahan, kahit na ang ilan sa kanila ay maaaring hindi mo kalaban. Ganun pa man, walang pakialam na tumikim si Jack, pare, walang dapat ipaliwanag. Ang bibig ay nasa mukha nila, hindi natin makontrol ang bibig nila, para masabi nila kung ano ang gusto nila. Nahirapan si Helena noon, kung tatayo ako sa panahong ito, ang pamilya Cabello. Natigilan si Nash sa sagot ni Jackie. Sa narinig niya, napagtanto niyang siguradong walang relasyon sina Helena at Jack, at para mawala si Young Master Hunt sa mga oras na iyon, walang ibang choice si Helena kundi ang halikan si Jack. Pero kung hindi mag-stand out at magpaliwanag si Jack, magkakaproblema ang White family. Sigh. Fine, hindi ka na bata. Susuportahan pa rin kita. Nang maisip ni Nash ang utang niya kina Jack at Joanne sa mga nakaraang taon, ngumiti siya at nagbigay ng suporta. Hindi niya sinisi si Jack, kung pinili ng kanyang anak na gawin ito, dapat may dahilan siya. Tsaka kung hindi dahil kay Jack, malamang malamig na ang katawan niya ngayon. Kaya naman, simple lang ang pananaw niya sa buhay, basta siya at ang kanyang pamilya ay mabubuhay ng mapayapa at maayos araw-araw, kontento na siya. Hindi mo ba ako sinisisi? Natigilan si Jack sa reaksyon ng ama. Nagulat siya nang hindi siya pinagsabihan ni Nash. Haha, anak kita, at bilang isang ama, naniniwala ako sa iyo at sinusuportahan kita. Hindi kita sinisisi. Tinapik ni Nash ang balikat ni Jack, shortling. Kabanata 1294. Kumalat ang init sa dibdib ni Jack. Napangiti siya. Huwag kang mag-alala. Ang unang elder ay nasa tuktok na ng tunay na katayuan ng Diyos. Hindi rin ako masyadong sira. Kapag nalampasan ko na ang advanced na yugto ng tunay na katayuan ng Diyos, hindi na tayo dapat matakot sa pamilya Cabello o sa pamilya ng Hunt. Napakamot ng ulo si Nash. Ngayong naabot na ng unang elder ang pinakamataas na katayuan ng tunay na Diyos, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng malaki. Higit sa lahat, bagamat nakamit lang ni Jack ang intermediate stage ng True God status, mayroon siyang masugid na talento sa pakikipaglaban. Kasama ng ultimate grade spiritual tool na iyon, mas lalakas ang White family kung patuloy na pagbutihin ni Jack ang kanyang martial level. Nako, hindi ko akalain na magiging duwag pala siya. Ha, hindi ko talaga maintindihan kung bakit gusto ng first young mistress na si Cabello ang duwag. Nang makita ni Keith na hindi sumagot si Jack, lalo siyang naging matapang sa kanyang panunuya, na wala man lang pakialam sa pamilyang puti. Bakit hindi niya subukang ipaliwanag ang kanyang sarili? Napatingin si Alejandro kay Jack, nakasimangot. Ang kanyang anak na babae ay kasama ni Jack hindi dahil sila ay nasa isang relasyon, at ang pamilyang White ay may masamang pakikitungo sa kanyang pamilya. Logically, dapat ipaliwanag ni Jack ang lahat. Kung tatanggihan ni Jack ang anumang bagay, hindi lang ang pamilya Cabello ang magdurusa, mawawalan din ng mukha si Helena. Ngunit kahit na maling inakusahan si Jack, pinili niyang manahimik. Habang si Alejandro ay labis na nalilito, siya ay talagang natutuwa rin. May death wish ka ba, Keith? Hindi na kinaya ni Helena na manood pa. Anumang relasyon ang mayroon ako sa kanya, at ang uri ng mga lalaki na gusto ko wala sa mga ito ang iyong negosyo. Siya Huff. Sinasabi mo ba sa akin na hindi ako pwedeng magmahal? Sok. Galit ka kasi sabi namin duwag yang lalaki mo. Tumayo na rin si Joshua na nakangiti. Young Miss Cabello, hindi namin sinasadyang maging bastos. Ngunit ikaw at ang iyong mga kapatid na babae ang bumihag sa aming mga puso. At si Jack ay isang illegitimate son mula sa mortal na kaharian, isang pusa na nagsisikap na maging isang leon ay pusa pa rin ang puso. Hindi namin nais na ang isang magandang babae na tulad mo ay magpakasal sa isang aso. Ikaw, galit na galit si Helena na namumula ang kanyang mukha. Siya clenched her teeth at humakbang na upo kasama si Daniela at ang iba pa. Mas mabuting ipagdasal mo na hindi mo ako makasagasa sa kompetisyon. Sisiguraduhin kong red ang makikita mo kung hindi. Isang aso. Walang inaasahan na dahan daw ang tumayo si Jack, na kanina pa tahimik, na may malamig na ngiti sa labi.
Anong problema? Mabaliw ka dyan kapag tungkol sa'yo. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Joshua at naikuyom ang kanyang mga kamao. Kung galit ka, bakit wala tayong lakas? Sige, wala akong karapatang tanggihan ang dakilang young Master Norman na magkaroon ng tunggalian. Isang malamig na ngiti din ang ibinigay ni Jack. Sa isang iglap, lumipad siya sa langit. Napakabilis. Marami sa mga kabataan ang napasigaw nang makita nila ito. Ang bilis na iyon ay talagang isa sa tunay na katayuan ng Diyos. Talagang may talento siya. Hindi nakakagulat na siya ang tagapagmana ng pamilyang puti. Ang ilan sa mga young masters mula sa mga second class na pamilya ay tumitig sa kanya ng may paghanga. Maaaring malakas siya, ngunit ang pangalawang young master ng pamilyang Norman ay nakapasok na sa intermediate stage ng True God status. Maaari bang tumugma sa kanya ang master na ito mula sa White family? May isang mapait na ngiti. Ang punk na iyon mula sa White family ay mag-iimbita lang ng gulo ngayon dahil hindi niya napigilan ang kanyang galit. Hey! Masyado siyang walang ingat. No way about it. Malamang na hindi mo rin mapipigil ang galit mo kung may magsabi sa iyo na duwag ka at tinutusok ng daliri ang iyong ilong. Sinong matinong tao ang magpaparaya niyan? Kabanata 1295. Walang magawa ang ilang tao. Okay, hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kapag nababastos. Nakita ni Keith si Jack na talagang naglakas loob na lumaban, natuwa agad siya, at napalipad siya sa ere sa isang iglap. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may naisip siya. Mukhang nasa kamay ng White family ang pinakamagandang spirit weapon, kay Jackman o hindi, kahit na nasa kamay ni Nash. Para sa kaligtasan ng kanyang anak, natakot siyang ibigay ito ni Nash sa kanyang anak upang madagdagan ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa panahon ng laro. At kahit na si Jack ang paunang cultivation base ng True God Realm, hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanya kung hawak niya ang pinakamagandang spirit weapon. Sa tingin ko masyado mong mababa ang tingin sa mga tao. Nakangiting sabi ni Jack. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Keith, anak, magtakda tayo ng ilang mga pangunahing patakaran. Huwag tayong gumamit ng mga armas, paano ito? Kumunat ang noo ni Jack at hindi alam kung matatawa ba siya o hindi. Ang taong ito ay talagang natatakot na ilabas niya ang kanyang espiritong sandata at matalo siya dahil dito. Oo. Tumanggaw si Jack, naikuyom ang kamao, at lumakas ang aura mula sa itaas. Keith, hindi pa nagsisimula ang mga laro. Subukan mo lang magkaroon ng friendly competition, pero huwag mo siyang patayin. Turuan mo lang siya ng leksyon. Nakangiting sabi ni Master Norman. Ang tatlong anak niyang lalaki ay medyo mapagkompetensya, at ang kanilang mga talento ay halos kapareho ng sa tatlong anak na babae ng pamilya Cabello. May ideya pa siya sa puso niya. Kung naging biyena ng pamilya Norman at ang pamilya Cabello, talagang magiging matatag na alyansa ito. Pagdating ng panahon, kahit ang pamilya Hunt ay hindi makakalaban sa kanila. Bukod dito, kung ang kanyang tatlong anak na lalaki ay nagpapakasal sa tatlong anak na babae ng pamilya Cabello, talagang kikita sila ng malaking pera. Kung tutuusin, wala sa tatlong anak ng pamilya Cabello ang mababa sa talento. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging boyfriend talaga ni Helena ang maldito na si Jack na ito, na ikinagalit niya, at palihim niyang sinabi sa kanyang anak kahapon na kapag nakilala niya si Jack sa laro, dapat niyang subukang patayin ito. Dahil sa kompetisyong ito, maaari kang pumatay ng kusa, at hindi maaaring mamagitin ang matatanda ng pamilya o ang padre de pamilya. Huwag kang mag-alala, ama, ang batang ito ay hindi alam kung hanggang saan siya malapit ng mahulog. Hindi niya mahahanap ang lahat ng kanyang mga ngipin sa lupa kapag ako ay tapos na. Sabi ni Keith with a confident smile. Nang matapos siyang magsalita ay nakakuyom ang kamao niya at binalot ito ng chi. Gumalaw siya at nagpakita sa harap ni Jack sa isang iglap, gumagalaw para salakayin siya. Pagharap sa atake ng kalaban, nagham na lang si Jack, at agad siyang sinalubong ng suntok. Ang dalawang kamao na nababalot ng makapal na aura ay agad na nagdampi sa isa't isa. Isang malakas na enerhiya ang biglang sumili mula sa lugar kung saan nagtagpo ang dalawang kamao. Kabanata 1296. Ang dalawang powerhouse na ito ay nasa gitna ng True God Realm at sila ay napakalakas. Ang kanilang sobrang lakas, kasama ang makapal na aura, ay nagdulot ng napakalaking pagsabog na parang isang malaking kulog, na gumagawa ng nakakabinging tunog, kaya't maraming tao ang nagulat at tumingin sa langit sa gulat. Hindi nabigla ang batang ito. Noong una ay inakala ni Daryl na tiyak na matatenggay si Jack sa suntok ng kanyang anak, at magderanes pa ng malubhang pinsala, ngunit sa halip ito ay isang pagkapatas. Ang pangit ng ekspresyon niya ngayon, ang cultivation level ni Jack ay parang katulad ng sa anak niya. Ang lalaking ito,
Napatingin si Helena kay Jack doon, halata rin ang pagtataka, bahagyang bamuka ang mapupulang labi, gulat na gulat. Ate, sabi ko nga, nagtitimpi pa si Jack. Tutal, ayaw niyang ilantad ang tunay niyang lakas kapag maraming nanunood. Napatingin si Daniela kay Helena sa gilid at bahagyang inangat ang ulo. Puno ng kasiyahan sa sarili ang mga mata niya dahil hindi naman talaga masama ang lalaking ito. Imposible, mas magaling ang lalaking ito kaysa kay Keith. Lalong nagulat si Helena. Hindi katakataka na magustuhan ni Daniela ang batang ito. Mukhang hindi kasing simple ang batang ito. Sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Jack ay nakakurba sa isang masamang ngisi at bigla siyang naglapat ng higit na puwersa at direktang pinigilan ang kapangyarihan ni Keith. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Keith nang tumama ang enerhiya sa kanyang katawan at ang lakas nito ay nagtapon sa kanya ng ilang daang metro palayo. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, si Keith ay tumalsik ng isa pang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla habang sinusubukang gumaling. Young Master, nakikipag-away ka pa rin ba? Bahagyang ngumiti si Jack. Nakatayo sa himpapawid, sinulyapan niya ng bahagya ang kanyang kalaban, ngunit sa ganap na kalmado na parang naiinip lang siya. Ang mga mata ni Jack ay walang pagsala ang pinakamalaking insulto kay Keith. Si Keith ay nagngangalit sa galit at naikuyom ang kanyang mga kamao, ngunit alam niya sa kaibuturan niya na hindi siya ang kalaban ni Jack. Kung ang batang ito ay kumuha din ng espiritong sandata ay siya ay nasa malaking problema. Hindi katakataka na si Miss Helena ay nahulog sa iyo. Napaisip si Keith habang tumatayo. Galit niyang tiningnan si Jack, at sinabing, anak, hindi kita bibitawan. May lakas pa akong makipagkompetensya. Kapag nagsimula na ang mga laro, muli tayong makikipagkompetensya. Magandang trabaho. Nakakamangha talaga si Master Jack. Ang lahat sa White family ay labis na masaya. Naging maganda ang laban ni Jack para bigyan ng positibong mukha ang pamilyang White sa lahat ng tao sa paligid. Noong nakaraan, sa tuwing may laban, ang pamilyang puti ay hindi nang ahas na magsalita ng labis at sinubukang maging mahinahon, ngunit gayunpaman, ang iba pang 7 pamilya ng anino ay walang pakialam sa kanila at itinutulak sila at binubuli sila. Dahil ang kabuoang lakas ng pamilyang White ay hindi gaanong mas mataas kaysa sa ilang mga pamilyang pangalawang klase, ang ilang mga pamilyang pangalawang klase ay nakadama ng hindi nasisiyahan at hindi naaprubahan ng pamilyang puti. Inilalagay sila nito sa crossfire sa pagitan ng dalawang klase ng pamilya. Ngayon, ang pagganap ni Jack sa wakas ay nagbigay sa kanila ng ginhawa. Tumingin si Jack kay Joshua at tumawa, gustong kalabanan ako ng mga kapatid mo noon pero hihintayin daw nila ang mga laro. Mukhang ang isa sa kanila ay may pagtutuos na darating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Anak, huwag kang masyadong matuwa, hindi ka kailangang bigyan ng respeto ng mga anak ko kaya mas mabuting panoorin mo kung sino ang pinagtatawanan mo. Masyado kang mayabang, oras na para turuan kita ng leksyon. Kabanata 1297. Napagod si Daryl. Ang kanyang mga anak ay pawang mga Panginoon. Ang pinakamahalagang bagay ay mas mataas ang ranggo nila kaysa sa karamihan sa 8 Shadow families. Ang kanyang sariling anak ay natalo ng iligal na anak ng pamilyang puti na bumalik mula sa labas ng mundo na naging dahilan upang siya ay walang kahihiyan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, maglalakas loob si Jack na kutsain ang kanyang anak gaya ng ginawa niya. Sapat na ang nakita ni Daryl kaya lumipad siya sa isang iglap na ikuyom ang kanyang mga kamao at dumiretso kay Jack. Sa panig ng White family, ang unang elder ay nag-react sa isang iglap at lumapit kay Jack, at ang pag-atake ni Master Norman gamit ang sarili niyang suntok. Discuss lang ng dalawang junior. Hindi kaya-kayang mawala ng pamilya mong Norman. Puno ng galit ang mga mata ng unang elder. Nang magkasalubong ang dalawang pag-atake, bawat isa ay natisod ng ilang metro. Imposible. Nagulat si Daryl, baka sa mga mata niya ang gulat. Naalala niya ang unang elder ng White family, nasa huling yugto pa lang siya ng True God Realm. Bagamat hindi ginamit ni Daryl ang buong lakas niya ngayon, siya ang rurok ng True God Realm. Sa isang casual na suntok, hindi dapat nakatayo pa rin si Kenneth, ang elder ng White family. Nakarating ka na ba sa tuktok ng True God Realm? Mabilis na nakaisip si Daryl ng isang posibilidad, at ang kanyang mukha ay agad na pangit. Sa mahabang panahon, ang pamilyang puti ay mayroon lamang isang Panginoon sa rurok ng True God Realm, kaya naman minamaliit sila ng ibang mga pamilya. Dahil kahit na ito ay nireranggo sa ika-6 at ika-7 sa first class na pamilya, mayroong dalawang powerhouse sa rurok ng mga huwad na Diyos sa pamilya. Kung si Kenneth ay talagang nakarating sa tuktok ng True God Realm ngayon, ang katayuan ng White family ay malinaw na halos kapareho ng sa iba pang mas mababang Shadow families. Talagang maganda ang paningin ni Master Norman. Kamakailan lang ay sinuwerte ako.
Kamakailan ay nakapasok na ako sa tuktok ng True God Realm, at ilang beses na tumaas ang lakas ko sa pakikipaglaban. Kung hindi, paano ako makakatanggap ng suntok mula sa iyo ngayon lang? Tumawa si Kenneth. Sa oras na ito, halatang siya ang pinaka-nakakasilaw dito, at halos lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Talagang nakapasok si Kenneth sa tuktok ng True God Realm. Sa mga oras na ito, sumugod na rin ang mga tao sa pamilya Lagorio. Nakita nila ang eksenang ito, at ang pangit ng ekspresyon ni Trenton. Pagkatapos ng lahat, maaari na nilang ituring ang White family bilang isang mortal na kaaway. Kung makapasok si Kenneth sa tuktok ng True God Realm, lalawak muli ang agwat sa pagitan nila at ng White family. Gusto nilang ipaghiganti ang kanilang anak, ngunit hindi nila alam kung paano maghiganti. Sa pamamagitan nito, ngayon gaano katagal ito. Noong una ay inakala niya na ang mga tao ng pamilya Cabello ay mga kaaway ng pamilyang puti. Marahil ay maaari silang makipagtulungan sa pamilya Cabello at makitungo sa pamilyang White sa hinaharap. Pero ngayon ay sinasabi nilang magkarelasyon sina Jack at Helena, hindi pa banggitin ang pagkakaibigan nila ni Daniela. Sa kasong ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad, nasaktan ni Jack ang pangalawang Young Master Hunt dahil dito, na nagpasaya muli sa kanya, at marahil ay nagawa niyang maghiganti sa sitwasyong ito. Medyo masaya siya noong una, ngunit ngayon ay dumating siya dito ay natuklasan niya na ang unang elder ng pamilyang puti ay talagang nakalusot sa rurok ng True God Realm. Ang taas-baba ay para siyang nakasakay sa roller coaster. Haha, Master Lagorio, ikaw lang ba ang makakalusot, hindi ba ako makakagawa ng breakthrough? Nakita ni Kenneth ang malungkot na mukha ni Trenton at hindi niya napigil ang matawa. Sok-sok? Sa nakalipas na 1.5 taon, bihirang marinig na may nakalusot sa rurok ng True God Realm, pero ngayon nalaman ko na dalawa na ang tumagos sa rurok ng True God Realm. Sa sandaling ito, dumating ang isang lumilipad na carpet na pagmamayari ng isa sa 8 malalaking pamilya, ang pamilyang Tudor, at mahinahong ngumiti ang isang nasa katanghaliang gulang na dilag na nakaupo dito. Kabanata 1298. Master Tudor, matagal nang hindi nagkikita. Nang makitang si Master Tudor ang dumating, agad na tumayo si Nash, bahagyang ngumiti, pinagsalikop ang mga kamay at yumuko sa kanya. Tumalon si Master Tudor mula sa lumilipad na carpet, pagkatapos ay iniligpit ang lumilipad na carpet, lumakad at ngumiti. Master White, matagal nang huli akong nakalita tungkol sa mga gawain ng iyong pamilya, hindi ko inaasahan na ang taong pinakisamahan mo say maaari talagang lasonin ka, natatakot akong isipin iyon. Sa puntong ito, muling tumingin kay Trenton ang nasa katanghaliang gulang na babae, at sinabing insinuated, ang pinakamahalaga ay, hindi nararamdaman ng ilang tao na mali ang kanyang anak, at kaaway sila ng pamilyang puti. Sok-sok? Hindi talaga sila nahihiya. Karima, sino ang sinasabi mo? Huwag mong dayin ang lahat tungkol dito. Galit na sagot ni Trenton, nakakuyom ang mga kamao. Anong problema? Baka gusto mong maging kaaway ng pamilya Tudor. Kumunat ang noo ni Karima, at pagkatapos ay malamig na ngumiti, hindi ko nga alam ang pangalan mo o apelyido. Baka pwede mong sabihin sa amin ang pangalan mo para malaman namin kung sino ka. Ikaw. Kinagat ni Trenton ang kanyang mga ngipin. Ang pamilya Tudor ay kabilang sa 8 shadow families. Nasa ibaba sila at mas mabuti lang ng bahagya kaysa sa sitwasyon ng pamilyang puti. Sa dalawang powerhouse sa tuktok ng True God Realm, isa sa mga ito ang nakalusot lamang noong nakaraang taon. Ang relasyon sa pagitan ng pamilyang Tudor at ng pamilyang puti ay itinuturing na pinakamahusay. Madalas na nagtutulungan ang dalawang pamilya. Bagamat nagalit si Trenton, alam din niya na ang pamilya Lagorio ay hindi man lang itinuturing na kabilang sa nangungunang 8 shadow families, at maaari lamang ituring bilang isang nangungunang pangalawang klase na pamilya. Kaya naman, nakapikit na lamang siya at nailunok ang galit. Haha, halos lahat nandito na. Sa wakas, dumating din ang mga tao ng pamilya Hunt, humakbang sa isang lumilipad na espada. Ang matandang lalaki ng pamilya Hunt at tumatawa, ang kanyang mukha ay namumula at puno ng enerhiya. Lumipad si Trenton at tumingin, at agad na humarap sa kanya sa kamagalang na sinabi. Mayroong dalawang shadow families, ang Canmore family at ang Lucas family, na hindi pa dumarating. Isa pa, mayroon pa ring ilang third class na pamilya na hindi nakarating. Nang makita ni Nash ang eksenang ito ay medyo natahimik siya. Malinaw na gustong pasayahin ni Trenton ang Hunt family, ang pinuno ng 8 pamilya. Ito ay masyadong halata. Oo. Mahinahong tumango si Master Hunt, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng pamilyang puti, nakasimangot at sinabing, Nash, nabalitaan ko na patay na ang anak mo na si Lance, at nakahanap ka na naman ng illegitimate child. Tama.
Agad na humakbang pasulong si Nash at bahagyang itinaas ang kamay. Master Hunt, ang panganay ko naman, hindi namin alam kung patay na siya o hindi. Nagpapadala pa rin kami ng mga tao para hanapin siya at ang iba pang sumunod sa kanya. Hinahanap pa rin ng mga miyembro ng pamilya ang mga anak ng kanilang pamilya. Bagamat karamihan sa kanila ay patay na, nagpasya pa rin kaming maghanap ng isa pang buwan. Nash, maghahanap ka lang ng isang buwan tapos magde-decide ka na sumuko. Anak mo siya, kahit nagkasala sa'yo ang anak ko, hindi ka agad sumuko, di ba? Apo ko yan. Masyado kang hindi makatao. Nang marinig ito ni Trenton, bigla siyang nagalit. Hinahanap mo pa ba siya? Hindi mo na siya kailangang hanapin, ako na mismo ang maghahanap sa kanya. Kabanata 1299. Master Lagorio, hindi sa hindi ko siya hinanap. Ilang buwan na akong may sakit. At alam mo, medyo kakaiba at delikado ang kagubatan. Hindi ako makakapunta sa pinakamalalim na bahagi. Kung hindi pa rin sila bumabalik, malamang na karamihan sa kanila ay patay na. Mapait na ngumiti si Nash, bagaman nagkasala sa akin si Lily, anak ko naman si Lance. Natural na umaasa ako na buhay siya at natural na umaasa na mahanap siya. Kahit na pinili niyang sundan ako o sundan si Lily pagdating ng panahon, iyon ang pinili niya at igagalang ko ang kanyang pinili. Sa tingin ko sinabi mo ito ng maganda. Kung ako sa iyo, hahayaan ko na lang ang mga tao ng pamilyang White na pumunta sa pinakamalalim na lugar para hanapin sila. Ngumiti si Trenton na may hitsura ng paghamak, kayong mga tao ng pamilyang puti, natatakot pa ba kayo sa kamatayan? Hindi tanong kung natatakot ka sa kamatayan o hindi. Ang gubat na iyon, alam ng lahat na ang mga pumapasok sa kalaliman na iyon ay hindi babalik ng buhay. Ayokong itapon ng walang ingat ang buhay ng pamilyang puti. Bahagyang nagalit si Nash dahil mahal na mahal mo ang apo mo, pagkatapos ay pumasok ka at hanapin siya, hindi kita pipigilan. Si Jack na nakarinig ng mga katagang ito ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong misteryoso at delikadong lugar. Okay. Sa oras na ito, medyo naiinip ang matandang pamilya ng Hunt at direktang Samabad. Ngayon, narito ang lahat para lumahok sa ating triennial competition, hindi para makita ang inyong dalawang pag-aaway. Kung may anumang contradiction sa pagitan ninyo, bumaba at lutisin ito ng mag-isa, huwag makaapekto sa laro ngayon. Pagkatapos magsalita ni Master Hunt, nagpatuloy siya kay Nash, na curious ako, ano ang hitsura ng bastard mo? Balita ko kagagaling mo lang sa Kobe. Nabalitaan ko na kinuha niya ang virginity ng panganay na anak ng pamilya Cabello. He must be an incredibly charming young man. Bahagyang umawang ang bibig ni Jack, at humakbang siya at sinabing, Master Hunt, ako si Jack White. Tumingin si Master Hunt kay Jack, at saka ngumiti, gwapo talaga siya, hindi katakataka na nasa iyo ang puso ni Miss Helena. Medyo nakaramdam ng pag-aalala si Jack sa kanyang puso nang makita ang ngiti ng kabilang partido. Kabanata 1300. Ito ang lolo ni Second Young Master Chet Hunt. Dahil marami pang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Helena, kung gayon walang duda na alam din ni Master Hunt. Kung ang Young Master Hunt ay dumating upang maghaiganti mula sa kanyang lolo, kung ito ay makatwiran, ang matandang ito ay hindi dapat maghintay na makita si Jack para sa kanyang sarili. Kaya naman umaarte siya na napaka-approachable niya. Kailangan kong sabihin na ang matandang ito ay talagang isang matandang Zorro na may kutsilyo sa kanyang ngiti. Ang gayong tao ay masyadong nakakatakot at hindi matalinong mang-uusig. Hindi na hinintay na sabihin ni Jack, muling ngumiti si Master Hunt, bueno, hindi ako naging masaya sa loob ng maraming taon. Kung ikaw at si Miss Helena ay makakalabas ng buhay pagkatapos ng kompetisyong ito, darating ang matanda upang mamuno sa iyong kasal. Pagkaraan ng kasal makalipas ang isang buwan, pagdating ng panahon, darating ang matanda upang uminom ng alak sa iyong kasal, paano na? Ano? Nang marinig ito ni Helena ay pangit ang kanyang mukha. Mukhang hindi naniniwala ang matandang ito na may relasyon sila ni Jack. Kaya naman sinasadya niyang subukan ang mga ito. Kung hindi sila pumayag, aaminin nilang nakikipaglaro sila sa kanyang apo. Kapag nangyari iyon, siguradong magagalit ang matandang ito. Sa pag-iisip nito, umikot ang ulo ni Helena, hindi niya akalain na ang kasinungalingang ito ay maglalagay talaga sa kanya sa ganoong dilema. Di ko talaga mapapangasawa si Jack. Isang beses o dalawang beses ko lang siya nakilala. Kahit na siya ay mukhang medyo mabait, wala akong ganoong klase ng damdamin. Tsaka boyfriend ito ni Daniela. Paano ko nanakawan ang boyfriend ni Daniela? Lalong nabalisa si Daniela nang marinig niya ito, tumayo siya at galit na sinabi. Hindi ako sang-ayon. Kabanata 1300. Hindi ka sumasang-ayon. Sumimangot si Master Hunt, medyo nagulat. Bakit hindi siya pumayag? Marami din ang natulala.
Halatang mabait si Master Hunt, at gusto rin niyang magkaroon ng masarap na alak at maging masaya. Ito ang inisyatiba para mag-propose kina Jack at Helena na mag-host ng kasal. Napakalaking bagay na makatanggap ng pagpapala ng isang mataas na ranggo tulad ni Master Hunt. Gayunpaman, sinabi talaga ni Miss Daniela na hindi siya pumayag. Daniela, natigilan si Venus, at agad na umaban para hilahin ang manggas ni Daniela at kinindatan siya. Sa oras na ito, kung sinabi niyang boyfriend niya si Jack, magulo iyon. Masyadong ang nagalit si Daniela kanina kaya tumayo siya nang hindi man lang nag-iisip. Ngayon nang pinaalalahanan siya ni Venus, naunawaan din niya ang kabigatan ng bagay. Inikat niya ang kanyang mga mata at sinabing, 2 o 3 beses lang silang nagkita ng kapatid ko. Kahit na love at first sight sila, hindi kasal ang pinag-uusapan. Nakahinga ng maluwag si Venus, at nakangiting sinabi, oo, hindi naman kailangang magmadali. Kapag pinag-uusapan ng mga kaibigan, matagal bago malaman kung ito ba ay nararapat o hindi. Sinabi rin kaagad ni Helena, oo, Master Hunt, salamat sa iyong kabaitan. Kakakilala lang namin ni Jack hindi pa lang, at kaka-establish pa lang namin ng isang romantikong relasyon. Paano na ang mangyayari sa hinaharap? Hindi ko talaga alam. Kung ikakasal kami ay masyadong maaga. Hindi ko pa naiisip na magpakasal. Great, kung maghiwalay silang dalawa in the future, wala pa ba akong chance? Isang young master, pagkatapos makinig, ay nagsabi na may hitsura ng pananabik. Ngumisi ang lalaki sa tabi niya at sinabing, in your dreams. Napakaraming masters mula sa mga first class na pamilya ang tinanggihan. Sa tingin mo, magkakaroon ng pagkakataon ng isang second class na pamilya. Hinawakan ng young master ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing, hindi naman totoo iyan. Bagamat si Jack ay young master ng isang shadow family, hindi gaanong mas mataas ang kanyang katayuan at kakayahan. Isa lamang siyang illegitimate child na bumalik mula sa labas. Nabalitaan ko pa rin na ang batang ito sa labas ay live-in-law. Hindi, siya ay talagang live-in-in-law. Iyan ay talagang nakakahiya. Ang marangal na young master ng white family ay talagang namuhay bilang isang live-in son-in-law. Iyon ay magiging sobrang nakakahiya. Mas gugustuhin kong hindi na mag-asawa habang buhay kaysa maging isang live-in-in-law. Nang marinig ito ng ilang kabataan, lahat sila ay nakiramay o nang aalipuste kay Jack. Haha, kawili-wili, kawili-wili. Sa wakas ay nagsalita si young Master Hunt na kanina pa nakatingin kay Helena sa sandaling ito. Tumawa siya ng ilang hakbang pasulong at saka ngumiti ng mapanukso, 2 o 3 beses pa lang pala kayo ni Jack nagkita. Pagkatapos ng 2 o 3 beses, naging mag-boyfriend at girlfriend na sila. Makatuwiran pero 2 o 3 beses pa lang nagkita, binigyan pa niya ang batang ito ng unang pagkakataon. Hindi ba masyadong palpak? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.